Kamusta kayo mga kaibigan? At pag-usapan nga natin itong isang bagay na talaga nakakapagpalito sa akin sa mga kaisipan ng DDS. Paano nyo naiboboto o iboboto itong ganitong tao na katulad ni Pastor Quiboloy na alam naman natin na ito ay nagsabi ng kung ano-anong mga kabalintunaan, kasinungalingan at kabulastugan na nagpatigil ng bagyo, lindol, hangin. Paano nyo bibigyan ng karakter yung partido nyo na ito nga ay hindi nagsasabi ng totoo pero nasa loob ng partido ni Duterte? Ano ngayon yung magiging imahe ng partido? Diba? Halimbawa, si Atty. Lambino at si Cardema kinasuhan ng NBI kasi nung nandun sila sa mall, pinakikita sa video, oh may TRO, may TRO. And then inabutan ko pa yung video ni Torrio na sa lupa, sa semento na notaryo yata yun. Oh. Paano yung mga ganyang karakter ng senador nyo na nasa loob ng partido ni Duterte? Paano nyo yan na-justify? At tulad nito, wala tong sinabing wala tong sinabing kung ano nung mga katotohanan. Diba? Nagpapatigil siya ng lindol. Kaluluwa natin kanya, mundo kanya. Sira ulo lang mga kaibigan na nagsasabi ng ganun eh. Diba? Sira ulo lang. So iboboto nyo to. Diba? Na hindi naman talaga may kapangyarihan at hindi anak ng Diyos. Ikinakapit niya yung label ni Jesus sa kanya. Oh. Siya yung parang kapalit ni Adam and Eve. Si Adam and Eve sumuway, siya yung sumunod. So kailangan makasunod tayo sa sinasabi niya. Kasi hindi tayo papasok sa langit pag hindi natin siya pinaniwalaan. So Jesus Christ, di ba? Inaagaw niya. Oh. Tayo itatapon sa impyerno pag hindi tayo sumunod sa kanya. Hindi siya makikipagdebate sa atin kundi itatapon na tayo sa impyerno. Paano nyo napapaniwalaan to? Kayong mga Kristiyanong o kung ano man, Katoliko man o Protestanteng mga DDS, paano nyo napapaniwalaan to? Anong klaseng cognitive dissonance meron kayo? Anong klase? Diba? Na pagka pinaharapan kayo ng katotohanan, sasabihin nyo pa rin sa sarili nyo, hindi totoo yan. Ito, tulad nga nito. Kung ano nang sinabing wala namang nangyari. Pero, tapat kayong boboto sa kanya kahit hindi siya nagsabi ng tapat sa inyo. Tawag dito. Ginawang kayo niya ng kabulastugan. Ito pa papakita natin mga kaibigan. Tingnan natin kung talagang ito tulad nagsasalita siya dito na atin yung mundo ay kanya. Ang kaluluwa natin ay kanya din. So dito papakitaan natin mga kaibigan, ito ba talaga kaya niya? Daya! Rupa kadaya hala! Isabraka! Lakalabakaya taka! Yukarabaka hala kanaha! Yudagana! Yukarabaka handaya! Yukarabaha! Lukumaya shukurabaka! Kaya ba niya talaga? Talaga bang kaya niyang gumawa niyan mga kaibigan? Kasi isa lang ang may kakayahang gumawa niyan eh. Alam niyo ba kung sinong may kakayahan lang na gumawa niyan? Ako talaga alam ko kung sino may kakayahang gumawa ng ganyang salita mga kaibigan. Gusto niyo malaman kung sino? Tapusin natin tong video niya ha. Yes, Lord! Hallelujah! Speaking in tongues, tingnan natin kung sino ang mas nakakagawa niyan. Warayaha! Likarama! Rukarama chika! Lakarama kisukumata! Rikara! Lukama tokosakaya! Sawa! Lukama! So, ayan kultong-kulto mga kaibigan, ang galawan po talaga. Kultong-kulto. And then, yung nagsasalita niyan mamaya yung sinasabi ni Quiboloy na Asaro kara sawarsa
maririnig niyo po kung sino ang tunay na may kakayahang magsalita niyan. 야마카나바라야 사라바카 한다라카사 리카나바도 순도그로 주자 리카바도로 덕시구도 바차타 카나바타 리키니 순도그로 두두다 리아카나바다다다다 바차타 카나 라카나바차 카나 야타 Ayan, kilala niyo ba yan? Ito talaga ang original na may kakayahang gumawa nun, mga kaibigan. Diba? Gusto niyo mapakinggan? Pakinggan natin. 2월 10일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발 Ito ang tunay na may kakayahan. Ulitin natin na kay Kibuloy, mga kaibigan, ha? 할렐루야 루파라야하 리카라마 루카라마 치카 라카라마 키수고마타 리카라 루카마 Ano 토코사카이 ba, mga DDS? Ipoboto niyo ba to? Ito nakakapagsalita ng speaking in tongues. Maniniwala kayo dyan? Grabe naman kayo. Gano'n nakatuyo ang utak nyo pag naniwala kayo dyan. Ito talagang tunay, mga DDS. Ayan, sige. 북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 주체 대고 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 Akala mo totoo yung kay Kibuloy, no? Hindi totoo yung mga DDS. Kaya wag niyo iboboto si Kibuloy. Sinungaling yan. Ito ang totoo. 진행되었다. 미국의 극악무도한 대조선 적대시 정책이 건절되지 않는 한 Alam niyo ba kung sino yan? Yan yung nasa North Korean TV anchor. Siya yung kaisa-isang TV anchor na original na TV anchor ng North Korea. Sobrang mahal na mahal yan ni Kim Jong-un. Diba? Si Kim Jong-un, cult personality sa North Korea. So, yang si Kibuloy, yang si Duterte, yan ay cult of personality. Sunod-sunuran ng tao sa North Korea, kagaya yung mga DDS, mga uto-uto. 우리의 핵 개발 중단이나 핵 포기는 하늘이 무너져도 Diba? Parang kay Boloy, diba? Kaya lang mas maganda ito. 절대로 있을 수 없다. Hindi ito fake. Ito naman pag-usapan natin. Ano bang klaseng taon sinusuportahan natin sa Kongreso? Manamana yan, dalawa ni Digong at niyan nitong si Robin Padilla. Tingnan natin, ha? Yan. Nang halik, di ba? Lantaran na ano yan, di ba? Ano ba masasabi natin? Hindi, yan naman peking Muslim. Hindi naman Muslim yan Peking Muslim yan si Robin Padilla. Nag-iimpostoran lang yan. Wala lang yan magawa sa kanyang buhay. Ito naman, di ba? Parang, ano bang tawag niya? Pornhub? Ano ba to? Nyakis, di ba? Hindi yan na ehemplo ng isang magaling na leader ng bansa, mga kaibigan. Ayan, tingnan nyo, kabulastugan niya, di ba? Ano pa? Yan pa, ang dami niyang hinalikan, mga kaibigan, Napakadaming hinalikan niya sa lips. Ito pa. Ito, ayaw ito magpahalik, Kaya lang hinalikan niya, kita nyo, nakapikit yung babae, parang ayaw niya, ayaw niya. Pero sa lips niya hinalikan, yan, Sa lips. Napaka-skandalous, mga kaibigan. Pero baliwala sa Duterte kasi binapalahura naman talaga niya ang Pilipinas. Diba? Ginagahasa niya ang Pilipinas sa kabastusan.
Mama, hindi talaga ehemplo ng magaling na leader yan, mga kaibigan. Pagka leader, Pino ka. Ito hindi to Pino. Ugaling taga-Bukid dito si Duterte. Kung bakit yan binoto buko niya. Nakadikit na parang may tape yung labi. Tapos, tagal kita niya? Tawanan pa yung mga tao na akala mo maganda sa ehemplo ng isang state leader. Tapos, didila pa yan, mga kaibigan. Ayun, sabay dila pa. Bastos talaga. Talagang katakot-takot ng kabastusan ang pinagagawa ng leader na yan, mga kaibigan. Parang bangag na bangag siya, Ito pa, isa pa. Si Robin Patira po. Si Senador Robin Patira. Ito matatagal na to. 3 linggo na yata ito, mga kaibigan Ito po ang si Robin Patira. Para manuyo ng mga kabaleng botante kanina. Kapansin-pansin naman ang paghalik ni Duterte. Meron mga kaibigan, napaka-skandalosong gawain ng presidente. Sa ilang taga-suporta. Sabay dila ulit. Iba ay mistulang pinilit panghalikan sa labi. Ayaw naman magpahalik, mga kaibigan, ng babae. Ay palibasa itong si Duterte ay may ugaling alam niyo na. Ayaw magpahalik Agad namang nailing na yung babae, ayaw Pero hindi niya binastos pa rin niya. si Duterte sa kanyang aksyon. Sabay dila ulit. Ito pa. Kita niyo, mga kaibigan, Parang yung napapanood ko nung 80s ng George Stregan at dito lang ako pinakamaraming lips to lips. Kasi ayaw ko maliitin ang mga DDS, pero sa nakikita ko kasi lumabas sila dun sa lugar na alam mo yun, hindi nila alam yung pamantayan ng kilos ng isang leader dapat. Diba? Si BBM kumikilos ng Pino. Kasi nagre-represent siya ng talagang buong Pilipinas, nare-represent niya. Alam ni BBM yun. Itong si Duterte, palibasa galing nga sa pagka-mayor, matagal na mayor. Dala-dala niya yung lokal na ugaling taga-Bukid. Diba? Probinsyano. Totoo, sinasabi ko talaga, naniniwala ako tama yung sinabi niya na probinsyano siya. Kasi may ugali talaga siyang alam mo tawag doon, yung galit sa mga taga-urban, galit sa Manileño, galit sa mga taga-Luzon. Galit yan sa ditong mga Tagalog Diba? May sama ng loob yan sa mga Tagalog. Diba? Yung mga nangyari sa Mindanao, palagi niya sinasabi yun. Umaabot pa nga siya kay Limasawa Kay Magellan, umaabot pa siya dun Hanggang ngayon, dala-dala niya yun. Diba? Kaya ito, talagang may ugaling taga-bundok, may ugaling taga-bukid, although city yung Davao, dala-dala niya yung asal na yun. Yung asal taga-bukid. Diba? Asal taga-bundok. Hindi siya naging Pino. Although sa ulo siya ng ilang batas, nakapasa sa bar, marami namang pwede ka naman talaga makapasa sa bar, pero hindi niyan mababago yung ugali mo. Palahura, balasubas, diba? GAG yung ugali mo, hindi mo mawala yun. May mga taong ganun, magaling magsaulo kahit tarantado. Yan, si Duterte yun, mga kaibigan. Nakapagsaulo ng ilang batas, nakapasa sa bar, pero dala-dala niya yung ugaling aso. Hindi na bago nung pagkapasa niya sa bar. Hindi na bago yun. At talagang realidad yun. May taong ganun. Kung i-compare natin kay BBM ito, although hindi lawyer si BBM, pero Pino siya kumilos. Alam niya paano humarap sa mga delegates, representatives, di ba? Ng mga kung sino-sinong mga leader na ibang bansa. Alam niya.
At hindi niya binabastos yun. Walang binabastos si BBM na kapwa Pilipino niya. Pero ito, mapa ibang bansa, mapa Tagalog, mapa Bisaya, mapa Mindanao, binabastos nito ang Pilipino. Palibasa, inamin niya, Chinese daw siya kasi. Kaya malapit siya sa China. So makikita mga kaibigan, paano nyo iboboto ito mga DDS? Ako yung nalilito sa inyo eh. Cognitive dissonance nga kasi siguro talagang problema nyo. Diba? Yung mga confirmation bias na pagka laban sa mga paniniwala nyo, hindi nyo tatanggapin. Pag pinakitaan kayo ng ebidensya ng video, edited. Pagka pinakitaan kayo ng news, bias. Diba? Ganyan yung mentality nyo eh. Diba? Oh. Yun lang naman ang kalimitang nakikita ko sa comments. Edited, bias. Wala na iba kayong dahilan. Kasi nga, hindi kayo makalabas dun sa karakter ni Digong. So, tuloy. Tapos may isang kandidato, sabi niya, ayaw ng babae mga kaibigan pero hinahatak pa rin niya yung mukha. Anor. Ayaw ng babae, dalaga pa mukhang bata ng mukha. Hindi Pino. Oh my goodness! Ang sarap-sarap! Ayan na, kita nyo, isa pa tong isang lokong to. Ewan ko ba kung bakit nanalo to. Wala! Nang mo ka! Wow! Muslim. So ito. Tawag kayo ng tawag ng bangag sa Pangulo. Pero ito naman yung gawain ng bangag na ginagawa nyo. Oh. Ayan oh. Bira. Although nagsasayaw lang, kaya lang parang bangag yung dati. Yeah. Nagsampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban kay Attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema kaugnay ng ipinakalat na peking temporary restraining order ng Korte Suprema sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa DOJ si Steve Ra. Steve! Peke kasi kitang-kita ko yung video na yun mga kaibigan. Nasa mall si Attorney Lambino, hangos siya palabas. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Basta kausap niya, may TRO na. So, propaganda. Propaganda yung para mag-init, mag-alab yung mga nandun sa Villamor at usigin yung mga may hawak kay Duterte. Diba? Guluhin nila yung proseso doon. Kaya talagang pwedeng kasuhan to. Dapat kasuhan. Diba? Kasi nga, nanggulo siya eh. Diba? Yung perception ng tao, umaasa na, ay, maiiwasan yung paghuli kay Duterte. Oh. Hindi pala ganon. Diba? Fake news. Oh. Kaya mahirap mga kaibigan, diba? Ang sinasabi ko nga, ba't nyo napapaniwalaan kayong mga DDS, itong mga grupong ito, itong pangkat ng mga tao na to, na talamak sa kasinungalingan, ay nagagawa nyong paniwalaan. Diba? Napakahirap kasi sa amin intindihin. Halimbawa, sinasamban na ninyo kasi mga kaibigan kayong mga DDS, sinasamban nyo na Parang palakpakan kayo kahit mali-mali yung ginagawa. Sinasabing pinoprotektahan yung bayan pero bulag doon sa nangyayari. Puro kasi nungalingan yung lumalabas sa bibig. Saka ang pinakakinaayawan ko rin pati dito, pinakaayaw kong mangyari.
yung mabigyan ng parang platform yung mga kulto. Yung lumaganap yung kulto sa Pilipinas, mahirap kasi yan pag lumaganap ang kulto dito sa atin. Pag yan ang mga nagkaroon ng kapangyarihan, nako. Ang hirap gumalaw mga kaibigan pagka ang kulto ay malakas ang impluwensya. Kasi pag may kulto, sabihin natin madaming tao, nagagamit kasi yan ng mga masasamang elemento at ng mga politiko. Diba? Tulad nung INC at kay Kiboloy. Nagagamit kasi. Wala nang demokrasya, wala nang pamimilian yung tao, hindi na sila nakakapag-isip. Kahit pag member sila ng kulto, mag-bla-block voting sila kung sino sabihin ng administrasyon. Yan ang boto nyo. Susunod na lang yung tao, hindi na nakakapag-isip. Tinutuyo ng kulto yung utak para makapag-analyze sila, makapag-balanse sila. Wala nang isip na nangyayari pagka may mga tao, maraming taong nasa kulto. Kaya ayaw ko nang may kulto mga kaibigan. Diba? Diyan ako inis na inis. Kasi nagiging pangkat yan, nagiging sindikato yan mga kaibigan. Pag nagsama-sama yung mga grupo ng tao na yan, kawawa yung mga maliliit na hindi naman nakapanalig sa kanila. Kaya mahirap, wag na wag tayong sasangkot, sasama sa kulto. Diba? Yan yung sinasabi ko lang mga kaibigan. Opinyonan lang tayo. Kasi mahirap talagang sundin yung mga bagay na nasa linya ng katotohanan. Mahirap siya isipin kasi masakit sa ulo, tutukan, nagko-concentrate ka kung totoo ba talaga ito o hindi. Pag yung detalye kasi yung pumasok sa isip mo, siyempre ipaprocess ng isip mo yun. Sasakit ang ulo mo dun. Pero kapag yung drama lang ang tinitingnan mo, yung eksena lang, mata lang ang ginagamit mo, nakatingin ka lang, mumula-mulaga ka lang, nakikita mo lang yung mga pag-iyak ng asawa ni Duterte, mga pa-tweetams ni Sara Duterte, paiyak-iyak ni Bato, ni Robin Padilla, ni Bongo. Pag yan lang yung nakikita mo, hindi pinaprocess ng isip mo, ay maloloko ka mga kaibigan. Kailangan laliman nyo higit doon sa iyak nila, yung detalye ang alamin nyo. Although mahirap pero mas maganda saside kasi kayo niyan sa katotohanan. Diba? Yan lang naman na pinaglalaban natin. Huwag tayong papasok sa kulto, sa mga panloloko, diba? Mahirap kasi talaga yan. Mapasok tayo dyan sa ganyan. Dumami ang ganyang mentalidad na tao. Kasi ginagamit nga yan ng mga sindikato, mga kaibigan. Diba? Kasi si Duterte, ginamit na niya yan eh. Diba? Nagkaroon na ng cult mentality, nagkaroon na ng cult of personality ang mga Pilipino. Na bawat sabihin ni Duterte, isang bagay na sinabi ng Duterte, absolute truth. Source na ng katotohanan ng mga DDS si Duterte. Kaya masama ang magkaroon ng utak kulto. Yan ang sinasabi ko mga kaibigan. Diba? Source na ninyo ng para bagang pag nagsalita si Duterte ng isang bagay, yun na lang, totoo na yun sa inyo. Yun na yung realidad ng buhay. Yung ibang magsasabi na kontra dun sa opinion na yun, kontra dun sa topic na yun, kontra dun sa issue na yun, kasinungalingan na. Nakikita nyo mga kaibigan, absolute truth na ninyong mga DDS, si Duterte. Ang hirap niyan. Diba? Mahirap na tayo magbangga-banggaan nang wala naman kayong ebidensya dahil iniisip lang ninyo sa pamamagitan ng panunood lang. Puso lang ninyo tinitingnan. Hindi po dapat ganyan. Diba? Iniidolo nyo kasi sa pamamagitan lang ng drama. Diba? Ganyan lang yung mga naratibo lang ni Duterte. Yan ang source ninyo ng mga
sabihin nating information, ayaw nyong maniwala sa media, ayaw nyong maniwala na sa gobyerno. Ano nang tawag sa inyo ngayon? Kung si Duterte lang yung talagang pinagkukunan ninyo, yung bukal ninyo ng informasyon, mali. Maling-mali mga kaibigan, di ba? Parang ano na kayo, devotion ng kulto. Di ba? Deboto kayong mga supporter ni Duterte na may kultong pag-uugali. No. Diba? Tayong mga DDS lang naman ang inaano ko, kaya hindi ako masyado malimit mag-vlog isang beses lang isang araw. Diba? Ang inaano ko, hinihikayat ko na kayo. Hindi ko mahihikayat yung mga politiko, yung mga boboto sa politiko. Kayo ang sa inyo ako nagre-reach out. Diba? Pakialam ko dyan sa politiko. Kayo yung sa inyo ako concern. Hindi ako concern dyan sa politiko. Maraming pera yan eh. Diba? Kaya mga kaibigan, lagi po sana tayo mag-iingat. Lagi tayong mag-iingat sa mga pinaniniwalaan natin. Lalo na sa napapanood natin mga video na sari-sari na ginagawang pagtitwist. Sari-sari ng ginagawang eksena doon sa kwento na nagbibigay ng mga maling pangunawa sa tao. Tulad nga nitong nangyari, nitong kay Atty. Lambino na, meron ng TRO. Di ang mga tao naniwala, may kaso siya ngayon sa NBI. Yan yung masama. So, lagi ko kayong pinag-iingat mga kaibigan na huwag tayong basta-basta maniwala. Sa mga leader na ito, sample na kayo, sample. Hangin, huminto ka. Yeah. Huwag niyong paniniwalaan ito, di ba? Pag ito ay nasa isang grupo, gagamitin ito. Kaya nga sinasabi ko, yung kulto, ginagamit yan, vehicle yan ng mga kung ano-ano sindikato, grupong may interest, di ba? Grupong may mga gustong mangyari na hindi maganda sa bansa. Ganyan siya ang kasangkapan. Si Kiboloy. Diba? Mag-iingat tayo, diba? Huwag tayo basta-basta maniwala. Pagka-aram natin yung background na may sinabi dating hindi totoo, huwag na natin paniwalaan ngayon. Diba? Huwag na natin paniwalaan. Hindi na dapat talaga bigyan pa ng atensyon. Lumayo na tayo dyan. Diba? Kung galit kayo kay BBM, mag-search kayo ng mga information kay BBM na yung pulburon video. Hindi si BBM yun. Hindi si BBM yung nandun sa video na yun. Sabi ko nga sa inyo, kayang-kaya kong gawin yun. Kaya lang, hindi si BBM yung nasa video na yun. Malabong si Pangulo. Si Pangulong Marcos yun. Kasi kitang-kita naman, pag inilagay nyo yun sa widescreen, makikita nyo na talagang hindi siya. Kasi iba yung contour ng muka. Diba? At walang naging ganong muka na anyo ng mukha si BBM. Walang naging ganong anyong mukha si BBM. Yung pagkabilog ng mukha ni BBM is bilog na bilog ng bata. And then nung umidad siya, hindi naman ganong kalaki yung mukha niya, mga kaibigan, na ganong kataba. Iba yung tenga. Diba? Iba yung hawi ng buhok. Diba? Saka malaki yung kamay. Diba? Malaki yung kamay nung nasa video. So, hindi talaga si BBM yun, mga kaibigan. Malabo yun. So, hanggang dito lang mga kaibigan, tayo nag-opinyonan lang. Kung nagagalit kayo sa akin, and then, mag-comment kayo dyan, sigawan nyo. Opinyonan lang tayo kasi gusto kong ang Pilipinas ay lumandas nga doon sa mga matitino. Marami na siraulo kasi ngayon, mga kaibigan. Yan ang isa ko pang pinag-iingat kayo. Maraming tao ngayon ang hindi dahil sa droga, hindi dahil sa droga. Maraming tao ngayon ay feeling entitled. Feeling entitled sila na porke nagkaroon sila ng ganun, hindi na sila pwedeng galawin. Hindi na sila pwedeng sabihin nating mapansin, mapuna. Mataas na ang ego ng tao ngayon, mga kaibigan eh. Mataas ang ego. Mayayabang. Alam nyo kung bakit naging mayayabang yung mga yan. Diba? Sino bang presidente ang nagpakita ng ganyang ugali?
Kayo na magsabi. So hanggang dito lang mga kaibigan, kaunting video lang. Sharing lang tayo, wala namang personalan. Nakikita lang natin na mali. Doon tayo sa tapat, hindi doon sa kung ano-anong kabulastugan. So maraming salamat mga kaibigan. Tayo po mag-iingat sa mga naririnig, nababasa at napapanood natin. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.